Buenos dias, señoritas y señoritos. Mukhang may maganda rin na idulot itong very controversial and very unpopular na People's Initiative or Politicians Initiative move galing sa Kongreso and also supported by President Bongbong Marcos. So, ang pinakamaganda nangyari dito ay lumabas talaga na gaano ka lawak rin, pervasive in English, yung corruption sa administration ng ni President Bongbong Marcos. Dito na-confirma muli na tama yung 450 billion insertions na ginawa ng mga Marcos boys sa budget during the budget deliberations last December, and ginawa nila ito doon sa porsyon na bicameral conference meeting ng mga senador at mga congressman. Ang problema kasi doon, trust basis sila eh. Kumbaga, ang dami nilang dinidiscuss, o sige, mag-sign na tayo, ganon. And then yung pala, after na-sign yung mga senator, yun, doon nangyari ang pagsasaksak o pag-insert ng unprogrammed funds. Sabihin ko po sa inyo in a simple term, parang sa bahayan, o si nanay itong papabili sa grocery, si tatay itong papabili sa grocery, si anak itong papabili sa grocery, and then nasa lista na, so alam nila lahat. Pero dito sa budget nangyari ay nag-agree na sila, ito lang ang budget, pero pag dating na sa grocery, mas dumami ang dinagdag ng mga item na hindi na kaya, hindi kasya sa pera na dala ni nanay doon sa grocery store na isinama na flat screen TV na 60 inches. Samantala ang plano lang ay mga grocery lang. Parang ganun. So, ganito nangyari sa Bicameral Conference Committee na ginawa ng mga, syempre, ng mga bata ni Bongbong Marcos and also ng Department of Budget and Management, mga financial geniuses dyan. Kaya dito, lumantad yung 12 billion na insert sa budget ng Commission on Election, COMELEC, na kahit hindi nila hiningi, pero nilagay ang budget dyan para gamitin sa PI ng ina ng mga congressmen at PI ng mga asawa nila or People's Initiative, kasi Politicians Initiative eh. Kaya sa mga asawa at ina lang nila yan, PI ng ina nyo. Pagkatapos ngayon, itong bagong animal na ito na ang tawag ay ayuda para sa Kapos ang Kita program. Mantakin nyo, meron na tayo ayuda para sa mga 4Ps. Ako nga, personally, hindi ako pabor dito dahil gusto ko, bigyan nyo ng trabaho. Hindi ba sabi sa English, if you want to help a man, sabi nga, yung Chinese proverb, you teach, you give a man a fish and he will survive for a day. You teach a man how to fish and he will survive for a lifetime. Kumbaga, kung bibigyan mo siya ng ayuda, hindi na siya magtatrabaho, dependent lang siya for ayuda forever. Pero kung turuan mo siya magtrabaho o bigyan mo siya ng trabaho, kaya ganyan, wag kayo mainis kung parati ko binibida yung East Zamboanga Business and Events Place na-employ na ngayon more than 20 katao, at mamaya meron pang bagong vendor namin na pagbibigyan na lang namin makabenta dyan dahil bayaw siya ng janitor namin na magbebenta ng mani dyan. So, di ba, dagdag na income na naman yan sa malilit na tao. Pero at least yan sa private sector, ito mga congressmen, pera natin. At malay natin talagang bibigay ito sa mahirap. So meron naman silang animal na ginawa, ayuda para sa Kapos ng Kita program. Ang problema lang, yung sinabi ko sa inyo,
yung nag-agree si nanay, nag-agree si tatay, ito lang bibili natin sa groceries. And yet, ito inapprove ng nag-hearing at inapprove ng Kongreso, walang akap. Nag-hearing and then nag-approve sa Senado, walang akap. And then nung nag-meeting na yung konting representante ng mga Marcos boys sa Congress at Marcos boys sa Senate, yung tinatawag nilang Bicameral Conference Committee, doon isinaksak yung akap. Pareho lang yung inisaksak yung 12 billion budget ng COMELEC, doon rin isinaksak sa Bicameral Conference Committee. So, very dangerous ito kasi sila lang nakakaalam who knows kung ano pa mga budget isinaksak nila and then hindi napunta sa tao, napunta sa bolsa nila. Yan ang masakit. So, ito lang maganda na lumabas ito. Kaso lang, syempre, ngayon nanganak ng issue at binibira naman ito mga congressmen kina Senator Amy Marcos na dahil daw sinign daw nila ito sa BICAM. Hindi nila ito nakita. So, pero i-play muna natin yan paano na-discover ito ng mga senator sa hearing ng PI ng ina ng mga congressmen at PI ng mga asawa nila, and then we will analyze the issue even more. Of the Department, Senator Amy. And thank you pala sa UNTV for this video. Okay. Senator Amy Marcos called the project of the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, a magical project in the midst of the hearing related to the alleged bribery linked to the proposed People's Initiative. Along with several other senators, she expressed astonishment at the whopping budget of 26.7 billion pesos allocated for what they termed an unfamiliar assistance program, the ACAP of the DSWD. This raised eyebrows among senators, especially since they were not familiar with the program. Nagulat din ako sa ACAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa ACAP, ngayon ko lang narinig eh. Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito asked if this was a project just between the House of Representatives and DSWD, because he said the Senate has no idea about it. Senator Ronald Bato de la Rosa echoed similar sentiments. If this WD declares that this foreign to them, saan nga itong budget? Baliktad na pala ang budgeting process natin. Senator Bato wants to clarify if the Congress will be the one to decide about the project to be implemented by the agency. DSWD Undersecretary for Legal Affairs Fatima Aliyah Dima. Okay, guys, we are discussing this kasi I know hindi lahat sa inyo very familiar sa budget process. Ganito yan. Kaya nga very powerful si Congressman Saldico ng Ako Bicol dahil siya ang chairman ng Committee on Appropriations. Ganito yan. Una, manggagaling yung budget with the coordination ng Malacanang, manggagaling sa Department of Budget and Management under sa Malacanang. And then, pagdating yan sa una yan binabaksak sa Committee on Appropriations ng Kongreso. Diyan, yung budget nga natin 6.7 5.7 billion lang sana, 5.7 trillion. So yun lang sana i-discuss nila yung sa 5.7 na yan, dapat i-deliberate ng House sa hearing. Ang may power lang sila to add, to subtract. Itong ahensya, mas malaki bigay natin. Itong ahensya, iliitin na lang budget na. Kaya tinanggal nila yung mga budget. Tinapyasan nila yung mga budget ng Philippine General Hospital. Kaya kayo, mga nganga dyan sa Philippine General Hospital, yan ang gawain ng mga Marcos boys. Tinanggalan nila yung mga state colleges, yung mga allowances sa mga public school students sa mga universities, sa TESDA.
tinapyasan nila yung budget ng Lung Center of the Philippines, Kidney Center of the Philippines, Children's Hospital. Ang dami yung mga makakatulong sana sa tao. And then yung pala, isinaksak nila dito sa COMELEC, dito 12 billion, and then 26.7 billion dito sa DSWD para sa Chacha. Imbes tutulong ang pera na sana naging bato pa. Ang pera sana mapunta para sa kalusugan o sa pagkain ng tao o trabaho, napunta pa sa Chacha. Yan ang masakit dito. So dapat yan nagsimula sa Congress, Committee on Appropriations, and then nag-deliberate and approve by department. Sana kwentas klaras yung item klarong-klaro. Itong item dito mapunta para alam ng COA kung saan imbestigahan. Kasi kung hindi alam ng COA kung ano man item ang ginagastusan, tulad ito, ayuda para sa kapos ang kita program or AKAP. Kung hindi ito lumabas sa hearing, hindi ito ma-audit ng COA. So sino mang gustong magnakaw nito, tiba-tiba na 26 billion ito So sana yun in-insert na ito sa Kongreso, sa Appropriations Committee, and then sa session sa yung all congressmen approving it as a whole, and then yun after sila na-approve mapunta na sa Senado. So sa Senado hindi rin na-discuss itong AKAP from the Finance Committee, and then from this session in general composed of kung na-approve na ng Finance Committee, i-forward na sa session ng Congress, at doon na sila i-approve nito as an open assembly by all the senators. Hindi rin ito lumabas doon. Lumabas na lang ito nung nag-meeting na yung representante ng Congress at nag-meeting na yung representante ng Senado sa Bicameral Conference Committee. Bicameral kasi bicam, two bodies Congress and Senate. Hindi pa rin na-discuss ito kasi kahit sila Amy, sila Bato de la Rosa, membro ng Bicam, hindi pa rin na-discuss ito. Obviously, pina-sign muna sila, pina-approve muna sila bago in-insert itong before na-present ito kay Marcos. Kaya sabi ni Bato, baliktad na pala. Mauna pala ma-insertion bago malaman namin. Kasi dapat sa Kongreso pa lang na-discuss na ito. So, kumbaga, pwede natin sabihin na isa pa itong sign na yung siguro kasama na talaga si President Bongbong Marcos sa plano sa Chacha, at saka si Speaker Romualdez, at saka ang DBM, noon pa man, may plano na talaga sila. Kasi nakita na sana ito ng mga bright boys dyan sa Malacanang. Uy, ano itong AKAP? Wala nga diniscuss dito from the original DBM. Kaya sabi ni Coco Pimentel na nag-expose ng 450 billion insertion, sabi niya 6 billion ng budget natin, hindi na 5.7 billion kasi sa mga 6.1 or 6.2 billion na. So sa mga ganito guys, kaya iniwan tayo ni Duterte ng 13 trillion na utang. Yun na dito sa mga insertions nito. Hindi naman ito bago. Sa mga past administration meron ito, pero mas malaki ngayon. Noon narinig ko mga insertions, mga 30 billion, 40 billion, 50 billion. Ito 450 billion, ang laki talaga. And then for Chacha lang 26 and 12 billion from the budget ng DSWD and COMELEC. So meaning from last year pa, habang may Senate deliberation na, pinagplanuhan na nila ang Malacanang, ang Kongreso at ang DBM ukol sa Chacha na ito. Grabe. Kumbaga, sinisiraan na lang nila ang future natin sa inaalis na nga nila yung right natin to vote for a candidate after 3 years or after 6 years sa presidente. Sinasayang pa nila ang pera natin. Tulad ito, kayo, meron na ba kayo natanggap na AKAP? Anong kwalifikasyon? Alam natin yung mga 4-piece, yung talagang mahirap. Ito,
Kahit sino pwede. Kahit ako pwede ako sabihin, kapos kita rin ako eh. Kasi retire na ako, hindi na ako kumikita sa regular na trabaho. Ayuda para sa kapos ang kita program. So, Mr. President, bistado ka talaga, kasama ka talaga dito. Otherwise, ikaw mismo pumigil sa budget na ito. Kasi dyan ang last final decision kung i-approve ang budget. Ang dapat ni-review ito ng Malacanang item by item. Alam na pala ng Malacanang na may akap and yet in-approve pa nila. Alam naman nila, in-insert lang ito. So, Mr. President, wala ka na talagang lusot. You are really part of Chacha. Magalit na kung magalit yung mga supporter ni President Marcos. Pero later on, you will thank me. Dahil tayo lahat magbabayad na mga utang na iiwanan sa atin ni President Bongbong Marcos. The same way, nagagalit rin kayo sa 13 trillion na utang na iniwan sa atin ni Duterte. Kwentas claras tayo. Kwan tayo, ha? Real talk tayo. Hindi tayo dito pa-plastic, ha? So, let's work together. Maintindihan, but you have pity on your children naman. Alam ko, love nyo si Marcos, pero hindi dapat unconditional love. Dapat conditional love. Kung tama ginagawa, suporta. Kung mali ginagawa, batikusin para ayusin nila yung mga ginagawa nila. So, tapusin na natin itong video na ito. Poro responded saying it is not an exclusive project but a regular project of the agency. The regulations or guidelines related to this is currently being prepared. Madam Chair. Tingnan nyo, mag-create muna sila ng budget sa isang bagay and then gastusin muna nila sa Chacha and then ngayon palang gagawin yung guideline. Ibig sabihin, kahit sino-sino lang binigay nila. Kahit ako, pwede ko sabihin, kailangan ko rin ng ayuda eh. Retiree ako eh. At abono pa ako sa vlog ko. Pwede rin ako humingi ng ayuda. So, ibig sabihin, napunta na lang ito sa mga chuchuan ng mga senators, ng mga chuchuan ng mga congressmen, mayors. Sila lang nag-ayuda-ayuda. Paano naman yung tunay na mahirap? Paano yung walang trabaho? Paano yung walang negosyo? Grabe to. It is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Undersecretary Dima Poro admitted that they did not request the said program, but she remained firm that it was not just invented. The DSWD also made sure that they are ready to cooperate with the Senate regarding this, and they are open to any issues related to the project in question. The issue came to light amid allegations of using assistance from the DSWD to persuade people to sign the proposed People's Initiative to amend the Constitution. Jed Neresina, Okay. UNTV News and Thank you Rescue. very much, Research. UNTV. So guys, ito muna pa unang discussion natin sa issue na ito. We will be discussing more on this issue kasi pera natin ito. Una, 12 billion, ngayon 26 billion. So, by the time alis si Marcos, siguro iiwanan tayo ng utang na 15 trillion na kung tuloy-tuloy yung mga ito. Dapat managot yung mga senators dito, mga congressmen, at dapat Malacanang should explain paano nila pinalusot ito kung hindi ba talaga sila involved dyan sa Chacha. So please share this vlog para i-pressure natin ang Malacanang and Congress to account for our money. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel and see you in my next vlog.